Hmm. Bakit natin sinasabing parang nakakatakot? Kasi ginagapang gapangan Magugulat na lang tayo. Kumbaga sa nandyan na sa pintuan na ng bahay natin yung People Initiative. At ang masama diyan, kahit na hindi na tayo bahay-bahayin yan or kumuha ng kaya nga nila na sa ngayon sa ngayon kaya nga nila na kubrahin, no? Gawan ng dokumento yung kinokobra yung ayuda na wala naman yung tao. Kaya nilang gawin yun. Kaya, yung perma-perma na yan, kaya naman nilang bakit ano mo ba kung sino-sino yung mga pumirma dyan na mga tao na sinasabi nila? Gumawa-gawa lang sila ng mga peking mga perma diyan di ano ba, yung patay nga at bumubuto pa rin Ibig sabihin, yun ang nakakatakot ngayon, yung moves nila, minsan hindi mo pwede pagkatiwalaan. Sa Senado, manonood ka ngayon ng kanilang mga hearing-hearing, hindi mo malalaman kung mga totoo nga itong mga nag-iimbestiga na ito Kasi, katulad yan, may lumalabas na issue malabas na hindi alam ni isang senadora na nag-iimbestiga ngayon ay permado rin niya pala yung budget na nirelease diyan sa DSWD na yan. Para kung saan yung budget na yan, billion yun ang halaga niyan. 27 billion. Nagiging pondo nung ginagamit dyan sa People Initiative na yan. So, sa madaling salita, itong galawan nilang ito, pinagplanuhan mabuti, pinag-aralang mabuti ito. Kasi, from the beginning, alam nila na lulusot sila sa butas ng crime dito para mailusot nila itong tsa na ito. Dahil marami silang babanggain dyan Kaya, sapat ang kanilang pondo na pagplanuhan nilang mabuti, baka sakaling lumusot. Kaya maging aware tayo kasi hindi naman siguro lulusot basta-basta yan kapag ka maninindigan yung tao. Dahil ang taong bayan pa rin ang masusunod. Taong bayan pa rin ang masusunod at magwawagi dyan. Dahil pinagkatiwala lang naman ng taong bayan sa inyo yung paggugobyerno. Pero taong bayan pa rin ang masusunod kung yan nga ang boss, sabi ni Noynoy, kayo ang boss ko. Di ba? Problema kasi dito, kagaya yung mga vlogger kapag manonood ka dyan sa mga vlogger, ay may mga ano diyan may mga vlogger diyan na sinasabi nila na ang presidente daw ay sunod-sunuran o under ng First Lady. Tayo, di naman tayo basta-basta naniniwala, chismis yan Pero baka pagka yun ay totoo, mahirap yun. Diba? Mahirap nga naman yun. Na ang kuan, yung binasbasan, kasi ang presidente, binabasbasan ng ano yan Kung siya talaga ang nanalo, siyang kuan, nasa kanya yung guidance. Pagkatapos, iba pala ang nag-guide sa kanya. Iba pala ang nagpapatakbo. Di ba? So, nangyayari ba yun? Nangyayari yun. Kagaya yung kaibigan ko na hindi ko nabanggitin si attorney, may samahan sila. Ngayon, yung samahan nila, parang lumalabas ngayon, may miyembro na rin yung presidente sa samahan nila. Ang samahan nila is uhaw. Sabi ko, ano yung uhaw? Yan daw yung yung Union of Husband Afraid of Wives. Oh. Union of Husband Afraid of Wives. Samahan yon. Sino-sino mga miyembro dyan? Sabi niya, mula doon sa judge, piskal, abogado. Pero sabi niya, iba na ngayon. May mga miyembro na general at saka senador, saka congressman, may mga miyembro na. Yung Union of Husband Afraid of Wives. Yung mga vlogger, sinasabi ng mga vlogger na ang presidente na ginujumbag ng First Lady. Mahirap yon na totoo ba yun? Kung totoo ba yun na ang presidente under ng
ng busy ng ng First Lady? Hindi naman siguro. Pero kung miyembro siya ng uhaw, matutuwa sila, attorney, na kaibigan ko. At tumaas na yung level ng kanilang asosasyon. Ah, na yung kanilang miyembro ay hindi yung judges or senador ang pinakamataas, kundi may presidente ng miyembro sila. Miyembro ng uhaw. Ginujumbag eh. Pwede mo ba yun? Kami naman sa level namin, no? Sa level namin ay meron din kaming samahan, no, mga kaibigan. Ang samahan namin, puksa. Puksa. Pangkalahatang ugnayan ng mga kalalakihan na sunod-sunuran sa kanilang asawa. Ano yon? Pero ako, hindi ako miyembro doon. Sila yon, mga tropa ko lang ang miyembro doon. No? Sila lang ang kasapi at saka lisensyado na parte doon. So sa ibig sabihin lang dito, kapag kaganyan ng ating Pangulo, miyembro siya ng uhaw na sunod-sunuran daw ang presidente ngayon sa kanyang First Lady, mabigat nga yan. Medyo nawawala ang kumpiyansa ng tao na maging caretaker ka ng ating saligang batas, ng ating bansa, kapag kaganyan ang iyong personality na kayang-kaya kang jumbagin. Yun ang termino nung babae pinapanood yun. Ginujumbag daw ang presidente ng pagka nagkakamali. Bagay hindi tanggap na dito sa ating lipunan yan eh. Kasi may mga miyembro dyan ng judge, senador, congressman, abogado, pinaka-piskal, na miyembro ng uhaw na ginujumbag din ng kanilang mga matatapang na mga asawa. Tingnan ako, chismis lang naman yan. Hindi naman natin pwedeng paniwalaan dyan. Mga kwento na yan. Yan usaping lang yan, usapang borbero lang yan. Hindi totoo yan na ang presidente ginujumbag. Sila yon nagsasabi ng ganun. Mga kaibigan.